tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Lita De Los Santos, sa ating mga transmitter engineers, at sa ngalan po ng regular host ng Ang Tipong Kong Negosyo, Tess Ramirez. Ito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Marela Castro at good morning, Miss Josette. Good morning, Marela. Ito naman po si Josette Olivera, inyo pong makakasama hanggang mamayang 9 o'clock sa ating Ang Tipo Kong Negosyo, na ang tema ay magtanim ay di biro. Yes, alam niyo ba, Miss Josette? Yes. Nagtatanim din ngayon si Director Thelma. Oh, talaga? Yes, meron kaming tree planting sa DTI dahil part to ng National Greening Program, di ba? So, lahat ng government agencies ay nakikiisa sa pagtatanim. Ngayong araw na to. At tayo rin, bagamat hindi tayo mano-manong nagtatanim, mag-uusap naman tayo tungkol sa pagtatanim. Yes. Naku, talagang hindi biro ang pagtatanim na yan. Lalo na sa mga may back pain. Hindi lang pagod ang kalaban, kundi forces of nature. Pero bago yan, di ba, Miss Josette, may kasabihan tayong life begins at 40? Yes. Nakaka-relate na ba kayo doon? Tapos na ako, matagal na. Biglang ganun eh. Oo, kasi ibig naman. sabihin, there's more to come for the Design Center of the Philippines. Dahil ngayon taon, sinaselebrate nila ang kanilang 40th year. At Design Consciousness Week celebration din nila. Kaya naman ngayong araw na to, magkakaroon ng Design Assembly 2013 sa PICC na pinamagatang Creative Design Solutions Together. Creative Design Solutions. Oh wait, tama pala yung una ko sinabi. Together, oo. Creating Design Solutions Together. Yan. Para isakatuparan itong batas na Philippine Design Competitiveness Act. Para maging competitive din ang ating designs sector. Pero meron pa ang isang balita, no? Yung sa ongoing din ngayon, ang daming ongoing sa DTI. Sikat Pinoy National Handicrafts Fair. Dahil recent lang, nagkaroon ng food fair ng Sikat Pinoy din, Sikat Pinoy National Food Fair, na kumita ng 15 million in cash and booked sales, 'di ba? Bumobongga talaga sila. Pero this time, handicrafts naman, na ang tagline ay piling-piling produktong Pilipino. 'Di ba matunog? Piling-piling produktong Pilipino. Tongue twister. Para sa mga nagsisimula ng mag-Christmas shopping dyan, punta na kayo sa Sikat Pinoy National Handicrafts Fair sa Mega Trade Hall from September 19 to 23. Monday yung 23. Gusto ko lang. Okay. Tataka lang ako, bakit kaya Monday ang last day? Pero ayan, so updates on Sikat Pinoy Fairs, click like on their FB page, Sikat Pinoy Fairs, or visit their website, www.sikatpinoyfairs.com. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. At sa pagkakataong ito ay kaugnay na po natin ang isa sa ating mga guest mula po sa DTI Negros Occidental. Siya po si Provincial Director Rebecca Rascon. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Director Rebecca. Hello. Good morning. Ayun. Glad you could join us this morning. O naman. So, Miss Rebecca, ito po yung aming mga question kaugnay po ng organic fertilizer industry. Pag sinabi po bang organic fertilizer, kailangan bang organic ang kinakain ng mga hayop na pinanggagalingan ng manure? At ano po ang pwedeng materyales sa paggawa ng organic fertilizer? Opo, yung pag sinabing organic fertilizer, dapat yung inputs natin ay nanggagaling din sa organic na mga bagay. Kaya kung ang pinapakain natin sa hayop, kagaya ng manok at saka baboy, tapos gamitin natin yung manure niya, dapat hindi commercial feeds yun, dapat organic din. So yung ibang mga materyales na pwede pang gamitin na magiging input sa paggawa ng organic fertilizers, yung mga dahon ng tanim,
mud press, at yung kahit mga tira-tira sa kusina, yung mga pinagbalatan ng prutas at saka yung mga vegetables, pwede ring gawin na organic fertilizer yun. Kailangan lang dagdagan ng beneficial microorganism para ma-hasten yung yung decomposition, at saka yung mga kinakailangan ng mga nutrients na yung NPK niya, yung nitrogen, phosphorus at saka potassium, ay nakakaabot ng required na percentage or standards dyan. Di nyo na maitatanong, Ms. Josette, si Ms. Rebecca ay ang DTI National Industry Coordinator para sa organic fertilizer industry, na isa sa mga priority industry ng DTI. ROG. Yes. Bakit po napili ang organic fertilizer as a priority industry? Kasi yun sa atin, in the value chain or the clustering approach natin, yung tinitingnan natin yung merkado, di ba? So pag sinabi mong organic product, tapos we're selling that and branding it as organic, dapat kung titingnan mo, ano ba ang pinanggalingan ng product na yan? Yung input ba when the materials were produced, totoo bang organic? Ganon. So kasi hindi na mayroong law na sana hindi na pwedeng mag-brand ng organic sa mga produkto na sinasabing organic kapag wala itong mga certification. Kaya that prompted us, tayo sa DTI, na tingnan din yung tinanggalingan or yung source of raw material sa paggawa ng mga organic products bago natin sabihin na totoo bang organic ito. Kasi when it reaches the market, either local or export, ngayon, tayong mga konsumidor, parang conscious na tayo na pag sinabi mong organic, totoo bang organic ito? Yes, global trend that's why yan in the value chain doon sa market function, kinakailangan din sigurong at least ma-involve din tayo sa pagtingin doon sa inputs ng organic product. Pero ano po ba yung benepisyo ng organic fertilizer as an industry, lalo na sa ating ekonomiya? Okay. Yung organic fertilizer naman actually pwedeng backyard yan. So yung mga maliliit na mga farmers, kung mag-organic fertilizer sila, di na kailangan bumili sila ng commercial fertilizer. Napakamahal ba naman ngayon, 1,000 plus. As compared to the price ng organic fertilizer na it ranges from 350 to depende sa pinanggalingan, depende sa klase, mayroong mga 350, 400, 450. So kung ang ating mga farmers ay gagawa na lang ng kanilang sariling fertilizer, hindi na sila bibili ng commercial fertilizer. So ang laki ng savings natin dyan. Oo. So yung benefit siguro sa economy is that kapag na-substitute natin yung ating importation ng fertilizer, hindi na sa savings to government, while at the same time, napopromote pa natin yung healthy na products. Kasi ang gagamitin natin sa pag-raise ng mga vegetables at fruits natin, yung organic fertilizer. So, ganun siguro yun. Yung it reduce the expense for importation, and at the same time, yung income ng individual farmers na gumagawa ng organic fertilizer, na-increase din. Nako, ang galing talaga na i-prioritize ang organic fertilizer. It's really a good idea. Tinatayang ilang magsasaka po ba ang gumagamit ng organic fertilizer sa Pilipinas? Actually, as the National Coordinator ng Organic Fertilizer ng DTI, we did a survey, no? Kaya pinagsusurvey namin yung mga regions pa lang na nag-enroll kasi hindi naman lahat na regions nag-enroll sa organic fertilizer. So, sa ROG, there are only 5 regions na nag-enroll. These are Regions 2, Region 3, Region 4A, Region 6, at saka Caraga. So, I know na there are organic fertilizer producers in other regions, pero hindi lang sila nakapag-enroll. So, yung
yung data ko is based on the company profiles na binigay ng mga participating regions lang. So, I know na hindi yan yung full na lista ng mga farmers na involved yan sa organic fertilizer. But right now, I have a total of 557 for the 5 regions. Yung naka-profile lang sa atin. Kasi, pag sinabi mong profile, yung nasa bits, yung iba dyan are cooperatives and associations. So, these are counted as one. So, yung cooperatives, so minsan may members na tig 100, tig 50, yung iba nga marami. Dito nga sa Negros Occidental, yung isang co-op dito, 300. So, ang counting ko sa 557 na yan, these are the profiled producers, either individual or co-ops. So, we still don't have yung kabuuan ng mga farmers na nag-engage ng organic fertilizer production. Pero we're moving into that kasi we are partnering with the Department of Agriculture. So, halimbawa, yung pag-conduct ng mga summits and congress, sumasabay tayo doon sa agriculture kasi agriculture naman talaga yung organic fertilizer eh. Tama. Oo. So, ang katatapos lang po ng inyong value chain mapping noong June, satisfied ba kayo dito sa naging output ng cluster? Okay. Yung value chain na yon that was conducted in dito sa Negros Occidental, no? Pero may representatives tayo from DTI na from those 5 regions na umattend dito. Pero yung karamihan na umattend, of course, are from Western Visayas. Yung assumption naman natin doon na the DTI focal persons in those regions have planned together with the stakeholders in the region. So, maganda naman ang nangyari doon sa value chain kasi we were able to organize the technical working group composed of government agencies, PA, DTI, at saka yung mga private sector na mga stakeholders. And then, meron kaming sulat na pinadala namin yung output. We communicated with the USEC Bernadette Puyat of the Department of Agriculture. Kasi yung ensuing programs yan, siguro DA na talaga. Kasi yung mga concerns doon sa value chain na lumabas, like for example, hindi pa napapa-finalize yung PNS, yung Philippine National Standard on Organic Fertilizer. So, siguro with the intervention of USEC Puyat, baka ma-speed up yon kasi yung PNS na yon that would give us yung sa mga stakeholders ng basis, like even for example, yung mga listahan ng materyales na pwedeng gamitin na with equivalency of kung ano yun, ano ba yung mga percentage ng mga minerals or yung mga ganon. So, with the PNS, baka mas magandang mangyari. Kaya lang, ang narinig ko, hindi pa daw napapa-finalize. So, last question na po. Opo. Ano po yung plano natin para sa organic industry in the future, for this year? Magkakaroon daw po ng Organic Agriculture Stakeholder Summit sa Iloilo City sa ngayong nagkaroon na po pala. Natapos na. Oo. Kamusta po yun? Okay. Last September 4, I attended the summit. Actually, it was a 4-day summit, but the concern for organic fertilizer was on September 4. So, pumunta yung director ng, actually representative lang ng Bureau of BAPS, yung BAPS, Agriculture and Fishery Standards. Siya yung dapat nag-accredit ng mga certifying bodies. No? At saka, binigyan rin niya kami ng update on the status of the PNS. Kaya nga yan ang nasabi ko na medyo wala pa tayong PNS on organic fertilizer. Pero updates like right now, we still have
only 2 certifying bodies, no, para sa mga organic products. These are the Organic Certification Center of the Philippines that's based in Manila, OCCP. And then we have one based here in Negros, that's Negros Island Certification Services. So sila yung nag-certify ng mga farms, ng mga all over the country. So ang plano diyan talaga, like for example, siguro kung mapabilis yung PNS at saka baka baka madagdagan, sana madagdagan yung ating number of certifying bodies kasi when the Republic Act 168 siyempre in full implementation na yan, at saka yung call na dapat may certification talaga bago ka mag-claim na organic ka, kailangan ng medyo damihan yung certified bodies. Plano pa rin. Dito yan sa Western Visayas. So I know that the National Organic Agriculture Program is being implemented nationwide naman. So ang dito sa amin sa Western Visayas, ang plano titingnan kung paanong vernacularize yung salient features ng Republic Act 10068 para maintindihan din naman ng mga farmers kasi that's in English yung ibang terms nga doon technical kami nga tinitingnan pa namin ano ba ibig sabihin nito. So yung plano ng one of the issues doon sa summit sa Iloilo is to come up with parang reference on the yung salient features ng law, no, para ang feeling naman ng mga farmers naiintindihan nila yon. Right. Kasi yung naman, di ba, dahil ito na readily available na yung organic material natin, kailangan lang nating ipa-certify. So, talagang nandun na tayo, almost there. Meron ba kayong, gusto nyo bang invite ang ating mga nakikinig sa mga upcoming activities para sa organic industry? Ay, okay. So, dito sa Negros, every year, on its 8th year, no? I think this is the longest organic fair or exhibit, no, in the country. We will hold the 8th Negros Island Organic Festival from November 21. Medyo matagal pa, pero mabuti nang mag-invite. November 21 to 25, no? This is on its 8th year, no? Because Negros Island is being positioned as the organic island, no, in the Philippines. So, yung mga gustong siguro baka gustong bumisita, we would like to invite you, no, in behalf of the Governor Alfredo Marañon Jr. na siya yung nag-i-spearhead kasama yung gobernador din ng Negros Oriental kasi Negros Island ito So this is a well-attended na organic festival. This time yung theme namin is on culture and tradition of food for a sustainable future. So, yung mga paggawa ng mga native na mga pagkain na organic, yun ang may mga demo. I think they are also planning to invite chefs from Manila, mga Negrense chefs like si Margie Force, sila and DTI will also be there. I mean, sa side namin naman ng Public Relations Office, we'll also participate in that. Thank you so much for your time, Ms. Rebecca Rascon from DTI Negros Occidental. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS, ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS, ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program.
Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Tuloy po tayo mga kaibigan, dito pa rin po sa ating programa, ang tipo kong negosyo, at sa pagkakataong ito po ay kaugnay na natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon si Ernesto Española. Siya po yung manager ng Lawaan Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Española. Magandang umaga din po, ma'am, sa inyo. Good morning, Sir Ernesto. Si Maralda po ito. Di ba kilalang ang Antique sa Muscovado? Opo. Kasi po, unang-una po, ang Antique po ay talagang ito ang pinakaunang probensya na nagkapag-produce ng Muscovado po. Number 1 po ba ang Antique sa production ng Muscovado ngayon? Or na-overtake na ba kayo ng mga ibang big-time producers din ng Muscovado gaya ng North Cotabato or Sultan Kudarat? Sa palagay ko po ay number 1 pa rin po kami dahil kasi itong Antique po ay napakaraming mills po na nagpo-produce ng Muscovado sugar. Mm-hmm. At kasi po itong Muscovado sugar ng Antique, ito po binibilang na parang magandang quality po. Kahit na i-compare natin doon sa ibang Muscovado po, itong Antique po ang may sabi daw nila, pinaka-masarap na Muscovado. Yes. So, saka magandang quality po talaga yung nasa Antique. Sa pagkakaalam ko po, health sugar nga itong Muscovado, ano po. Ibig sabihin ba, organic ba itong processing po nito, yung pag-process? Dito po kasi sa Antique po, hindi pa kasi also yung tinatawag na organic farming. So, meron ding nag-organic farming dito pero makukunti lang po. So pagdating sa Muscovado po, ito po ay tinatawag namin na LISA, less internal input, parang ganon. So hindi pa kiniklaim namin ito na organic dahil kasi kapag organic ka po, kailangan po magkaroon ka ng organic certification po. Mm-hmm. So yun po. Hindi pa po kami nag-claim na organic. So, pinatawag lang po namin itong mga ilang-ilang taniman po sa Antique na organic by neglect o tinatawag ng iba na organic by default. Kasi po, medyo hindi na sila masyadong gumagamit ng mga inorganic na abono po. Well, kung hindi lahat ng Muscovado ay organic, ano po ang pinaka-difference ng Muscovado sa brown sugar? Ito kasi po, yung Muscovado po ay tinatawag nila na parang brown coated Muscovado sugar. So, ang tinatawag po nila dito, ang kaibahan po ng brown sugar at saka Muscovado po, itong Muscovado, parang binabalutan pa po ito ng natawag natin na molasses. So, yung brown sugar po, meron silang tinatawag doon na parang siniperate nila yung molasses at saka yung talagang sugar na. So, parang meron silang equipment na nag-separate yung tinatawag nila na centrifugal basket. So, yun po yung kaibahan ng Muscovado na ang Muscovado ay na balutan pa siya ng molasses na sa molasses po nandyan yung mga nutrients galing po sa tanim na sugarcane. Grabe, natatakam na ako. Ano po ba ang health benefits ng Muscovado? Bukod pa sa nakakatakam pa siya dahil syempre meron siyang kakaibang lasa, di ba? Yung Muscovado sugar.
Kasi po, hindi po ako masyado sa mga nutrients nito. Maliban po kung talagang ipa-analyze natin ito. Pero sabi daw nila, mas maganda ang muscovado kaysa mga ordinary sugar na ginagamit natin sa table natin. Kasi po, tinatawag nila na low glycemic index. Ito Low po glycemic. yung GCI na ito po, ito daw sinasabi nila na nagpapataas daw ng blood sugar sa mga diabetic, parang ganon. So, yung sabi daw nila, so hindi naman ako eksperto na pinag-aralan din natin yan. Sabi daw nila, yung brown sugar po ay mataas din po daw yung glycemic index. So, at saka yung base doon sa mga testimony ng mga ibang nakatikim ng muscovado, ito po ay parang pakiramdam nila kapag gumagamit sila nito, parang lumalakas sila, parang ganon. Saka ginagamit din daw nila ito pang linis ng kanilang balat. So, hinihilamos nila itong muscovado na ito. Exfoliant. So, yun daw po. So ano po, dahil sa tumataas ng consumer awareness, 'di ba, nagkakaroon din ng iba-ibang competitors ang muscovado, gaya ng cocoa sugar, stevia, ibang mga natural sweetener. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng demand para sa muscovado or steady lang kayo? Opo, mataas po ang demand ng muscovado, lalong-lalo na kapag organic po tayo. Dahil kasi meron akong exporter dito na kumukuha sa amin, kaya lang ang prefer nila organic talaga. Pero inaangkat din nila yung produkto namin na dinidistribute doon sa mga market nila. Pero yung prefer talaga nila yung organic kasi yung market nila ay nasa 1,500 tons. So biro mo, hindi natin kayang i-cater yung ganong klaseng kalaking market. So kaya nga ngayon, ma'am, nandoon na kami. Ang education namin ay papunta na rin sa organic farming dahil kasi gusto namin makasupply din doon sa vacuum market ng exporter namin. Sir, balita po namin na award pa. Last question na po ito. Na-award ang Luwaan Co-op bilang Most Supportive Auto Organization sa Antique, kung saan natutulungan nyo itong sugar cane farmers at sugar mills. Paano po nyo ito nakamit? Kasi po, hindi naman sinasabi namin na kami talaga ang nagpupush ng sarili namin. Kaya lang nakita ng provincial government na itong co-op na ito ay tumutulong po doon sa mga farmers at strong po ang linkage natin doon sa LGU. Kaya po naturing tayong most supportive organization auto organization sa buong Antique po. At saka po, ako po ay na-award ako noong 2009 na doon sa tinatawag namin na bugal ng Lawanon na as in the field of community service po. Kasi alam niyo, Ms. Josette, ang nabasa ko tungkol kay Mr. Ernesto, talagang pabagsak na yung kanilang cooperative bago siya pumasok. Tapos nakuha niyang iangat yung kanilang estado para mas maging sustainable yung kanilang production sa sugar manufacturing and processing. Ano po ba itong mga pagsubok na nalagpasan nyo, Mr. Ernesto? Kasi po dito sa amin po, lahat ng mga bayad dito ay may cooperative. So kasama din itong lawaan na ito na inorganize din ang cooperative, inorganize ng mga Milhel fathers dati. So bumagsak ito, saka revive uli, bumagsak siya uli. Then nung ni-revive namin, so halos wala kaming mahawakang pera. So receivables lang talaga yung minamanage namin hanggang nakapag-access kami ng funds na unti-unti namin ay pinalago yung negosyo na yun, yung agri-trading, kasama na yung muscovado. So yun, nagsimula mga 10 years bago namin palago itong cooperative na ito na maipabalik ko yung trust ng mga tao dito sa community
na bumalik sila sa cooperative dahil itong cooperative, alam mo naman, yung concept ng cooperative ay talagang tumutulong talaga sa mga mahihirap. Opo. Congratulations po sa inyong parangal ngayon at sa mga natulungan din yung farmers, sugar mill beneficiaries, pati na rin sa cooperative. Salamat po. Yes, thank you so much for your time. Sige po, salamat din po. Okay mga kaibigan, yan po si Mr. Ernesto Española, ang manager ng Lawaan Multipurpose Cooperative. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, nandiyan na ba yung guest natin? Wala pa. Dito po sa kaugnay pa rin ng ating pinag-uusapan at sa ating tema Magtanim ay di biro, kung saan atin pong napag-usapan ang tungkol dito sa organic fertilizer na sinundan naman ng Moscovado. Ito pong tinatawag na healthy sugar. Ay titingnan ho natin kung ating makakaugnay para magbigay ng linaw tungkol sa priority industry rin ng Department of Trade and Industry, ito pong kape. Yes, Ayan. habang Coffee drinker ako, ikaw Mariela. Oo naman. Dugo ko yan, kape. Sabi kasi nila noon, hindi daw magandang uminom ng kape. Pero lately, sinasabi nila na maraming antioxidants. Healthy. Oo, may antioxidants itong kape. Kaya masarap inumin. Natuwa ang mga coffee drinkers. So, ako talaga coffee drinkers. So bago pa muna tayo dumako sa industriya ng kape, kakao muna ang ating pag-usapan. Ako, masarap yung lagyan ng Moscovado, kape at kakao. Sino ba yung uunahin natin? Si Mr. Marcelos Marco David, ang owner of Sampio Plant Nursery. Good morning, Sir Marco. Mr. Marco, good morning po. Hello, good morning. Yes, ayan, welcome po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ang Sampio Plant Nursery, ang kauna-unahang accredited urban nursery ng kakao sa NCR. Paano po nyo nagawang dalhin sa Luzon ang, di ba, kapag sinabing plantation, farm, usually nasa ano yan, kanayunan? Opo. Nahirapan ba kayong dalhin dito sa lungsod ang kakao? Umpisa po, sa pagsisimula namin na mag-asawa, sa pag-setup nitong pinakaunang urban cacao nursery dito sa NCR, nandun po talaga yung, tama yung sinabi niyo, magtanim ay di biro, talagang naranasan po namin yun. First hand. First hand po. Kasi naniniwala kami na para sa maging successful ang isang project, dapat hands-on rin, kasama ng mga nagtatanim na mga kasama namin sa nursery. Nag-angkat po kami ng mga iba-ibang clones ng cacao from our cacao basket dito sa Mindanao. At dinala po namin dito sa Marikina nga, kung nasaan yung nursery ko. Pero binabahang Marikina, no? Okay lang ba yun sa mga okay po dun sa area ko po. Nandun po yun sa Barangay Santo Niño. Medyo may kataasan siya. So pag bumabagyo, yung proximity po, yung kapaligiran ay binabaha. Pero yung blessing naman po, yung nursery ko po ay hindi binabaha. Para sa mga nakikinig, yung kung binabahang lugar nila, wag doon. Wag kayo doon magtayo ng nursery. Kasi isa po yan din nag-handle din po kasi ako ng training kasi proud member rin ako ng Cacao Foundation of the Philippines. Ang isang pinaka-recommendation in site preparation is
wag po sa lugar na nagwa-waterlag o sa nag-iipon ng tubig dahil ayaw po ng kakawang masyadong nabababad sa tubig. Pero kung may areas po na available na hindi po maiwasan yun, meron din mga technologies na tinuturo ko para maganda yung pagtatanim ng kakao, kagaya ng proper planning ng mga canal systems, no? And mga iba pang technology para maiwasan yung pag-ipon ng tubig. Kaugnay po nitong nabanggit nyo kanina kasi nagbibigay kayo ng training, no? Yes, Doon sa at assistance. Ano naman po yung assistance na binibigay nyo doon sa mga gustong magtanim ng kakao at tips para doon po sa gustong magtayo ng sarili nilang urban farm? Yes, first of all, ang assistance po namin personally po is I ensure po yung mga clients ko po nung aking planting material, cacao planting material, na may market po yung kanilang harvest after 2 years, no? Kasi ang cacao po, yung mga bago nating clones, hybrids, in 2 years time, namumunga na po to. Oy, ang bilis ng ang bilis ng... Tsaka may ready market. Yes, in-insure ko po, may personal capacity rin, na ako na rin po bibili nung harvest. Wow! Kasi ganyan po talaga sa isang perspektibong pangnegosyo, ang napakaganda po sa kakao. Gusto ko lang punto na ang problema ho ngayon sa kakao sa Pilipinas ay hindi po yung market. Ang problema po yung hectarage, no, na nakatanim dun sa kakao. Kasi kulang na kulang po. Ng lupa. Kulang na kulang po. Kaya yan po ang lagi kong sinusulong kasama nga nung Cacao Foundation of the Philippines na wala pong problema ang market. Nandyan po ang market. Bibigay lang ako ng konting mga figura sa kasalukuyan, no, para ma-appreciate natin ang production lang po ng Pilipinas ay nasa mga 10,000 metric tons, no? Pero ang konsumo po is 30,000 metric tons. So napakalaki, mga 75% ang diferensya. Saan po nakukuha yung 20,000 metric tons na yun? Inaangkat pa po natin ito sa ibang bansa. And ang kakao po, hindi po siya tumutubo sa mga bansang may winter o may mga panahong taglamig. Lang siya, parang tropical siya plant. Yes po, along the equator lang po. So napakagandang advantage po sa Pilipinas. And dapat po talaga pagtuunan ng pasintong tanim na to, itong high value crop na to. Kasi, tsaka sweet tooth talaga tayo mga Pilipino, no? So kahit local lang, meron ka ng demand. Yes, ang problema yung kulang. Inaangkat pa po yung 75% kamo. Yes, so halos 75%. Ang daming Cadbury ngayon sa local markets, kaya-kaya natin yan. Yes po, and yan, ang mga first world countries po, ang number one na users po ng beans, no, ng cacao beans. And umaangkat lang po sila dito sa, well, of course, ang pinakaunang producers ng cacao, number one producers ay ang mga countries sa East Africa. Ito yung mga Ghana, no? Ivory Coast. Kaso, nagiging masela na po itong mga first world buyers dahil meron po silang mga unethical practices na ginagawa. Gaya ng mga child labor, no? Ngayon, napupunta ngayon yung attention nila dito sa Southeast Asia. No? Kasi masala tayo. Kaya gusto nilang suportahan tayo. Ang problema, dun sa requirement pa lang nila, hindi tayo makapag-commit dun sa volume, bulk, yes, sa quantity. Opo. So, mula sa pagiging Pulsar Major, tapos naging sales manager kayo ng Sony Pictures, Fox, Marvel, Warner Brothers, Cartoon Network, Time, CNN, the list goes on. Very, very big names. Kailangan huminga. So, paano kayo napunta sa cacao bean shading at cacao planting? Okay. Yun nga po, nabanggit nyo. I'm a brand and marketing manager, no, by profession really. So, corporate world ako for almost 20 years. Mahilig kayo sa chocolate, no?
Kinalakihan ko na ho yun. Yung talaga? chocolate sa aming bahay. No? And yung aking amay nagtrabaho sa Hershey's, no? Sa Goya before. Sarap naman ang trabaho niya. Oo. Pero nung panahon na yan, siyempre, hindi ko po pinapansin yun. Pero nung nagtatrabaho na ako, nagkaroon ako ng pamilya, on the side, nag-trade po ako ng cacao powder, chocolate powder. Tapos, tinanong ko dun sa supplier ko, no? Kung anong nagtitrade nga ako, bakit ang presyo ng powder, cacao powder, ay nagpa-fluctuate, iba-iba, pataas, pababa. Ang sabi niya sa akin, kasi yan dahil sa kakulangan sa supply. Kaya hindi ko maprotektahan yung presyo na binibigay ko sa iyo, walang kasiguraduhan. So naisip ko, kung hahambing natin or ikukumpara natin sa mga value chain na ibang product, no? Saan nagkukulang? Nagkukulang pala dun sa planting material. Kasi kulang yung raw material or yung cacao beans. So, kulang ang mga puno na naitatanim dito sa ating bansa. Akmang-akma yung cacao dito sa atin. Kaya doon namin naisipan ng aking asawa na yung maliit na lote dun sa Marikina ay gawing punlaan ng kakao. Okay. At naging successful naman. Makikita po ninyo doon pag minsan ay aanyayahan ko kayo doon na kahit sa marginalized soil kasi gawa ng Marikina nga, no? So urban area, tambak siya, no? Filling materials lang ho. Meron akong maliit na orchard ng kakao doon at namumulaklak yung mga puno ko ng kakao. And, so, Mr. Marco, marami pa sana kaming itatanong, kaya lang medyo kapos na po tayo sa oras. So, maraming salamat po sa inyong time para sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, ma'am. Salamat, Josette and Mariela, and more power to your show. Thank you. Have a nice day. Regards po kay Ms. Telma. Okay. So, yan po mga kaibigan, ang ating guest mula po sa ang may-ari ng Sampio Plant Industry na nagtayo po dito at naging bahagi ng cacao industry dito sa Pilipinas, si Mr. Marcelius Marco David. At sa pagkakataong ito mga kaibigan ay kaugnay naman natin si DTI CAR Regional Director Myrna Pablo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Myrna. Hello. Nawala na. Okay, mga kaibigan. Tungkol naman sa kape, no? Sa yes. coffee Balik tayo doon sa industry. usapan natin, mga coffee drinkers, Miss Josette. Pero alam mo, mahilig din ako sa kakao ha, kasi may puno kami sa bahay sa probinsya. Masarap talaga yung yung raw. Raw? Pagka medyo hinog na yung kakao, binubuksan mo lang. Pero raw mo siya kakainin? Tapos, kakainin mo siya. Parang candy. Pero, wag mong itatapon yung buto kasi nandoon yung tsokolate. Ay, talaga? Diba? Marunong gumawa yung aking yung mga aunties ko, pati nanay ko, yung late mother ko, marunong gumawa ng ginagawang tabliya ang tawag. Napasa ba nila sa inyo ang technology na ito? Ang technology transfer? Simple lang naman. Okay mga kaibigan, narito na po sa Regional Director Myrna Pablo. Magandang umaga po sa inyo, Director Myrna. Magandang umaga. Maulan po dito sa Baguio, malamig, magandang malamig na umaga po sa ating lahat. Yes, welcome po, Ms. Myrna. Glad you could make it to our program. At ang aming telepono ay nag-succeed sa pagko-contact sa inyo. Yes, medyo mahina ang signal dito. May mga problem yata tayo dahil dito sa hindi magandang weather. Yes. Nitong huling Sikat Pinoy National Food Fair po ay nalagay sa spotlight ang coffee industry natin. May coffee pavilion, tas may barista corner. Tapos natikman ni Secretary Domingo mismo ang kape ng Cordillera na served pa ng isang champion barista na si Miss May Deguay. Tama po ba? Yes, correct. Ano po yung masasabi ni GLD sa kanyang coffee tasting experience? We were so elated na nandun si Secretary Domingo, nandun din si Yusek Manalo ng International Trade because they were there to taste
the best of best coffee, not only from the Cordilleras but from all over the 10 coffee producing regions March. So nagkaroon tayo ng Fiesta Pavilion, Coffee Pavilion in the National Food Fair, and ang sabi ni Sir, maski lang pumunta pa siya dito sa Cordillera noon, hindi raw talaga siya coffee drinker. Pero parang naengganyo siyang uminom and have a taste of the ganun kasarap, Arabica diba? Coffee. Ilang SSF to ang naitalaga na ngayon para sa coffee industry? Come again? Ilan na pong SSF natin para sa coffee industry this year for 2013? Total SSF na natin, nationwide ito kasi ang project natin sa DTI CAR, hindi lang sa CAR. Ang total natin is 20 million ang amount ng SSF natin, equivalent to 22 SSF spread in the 10 coffee producing regions nationwide. Kasama yan ang Cordillera, Nueva Vizcaya, Aurora, Batangas, Cavite, Bukidnon, Sarangani. Ito yung mga major producing regions. So sa 20.007 million na nationwide value ng SSF natin, ang sa CAR-Jan is 12.5 million. So makikita natin na more than 50% of the SSF given by DTI nationwide is going to the Cordillera region. And we are happy to note na yung amount na yan, 12 million, we were able to have beneficiaries of 7,000. Or ito na yung sinasabi natin na employment generated through that project. Sa production and sales volume naman for this year, 40% ang target natin. Medyo, kaya po ba natin abutin itong medyo mataas na target na ito? Medyo ambitious siguro, pero with the support of these coffee producing regions, we have to integrate our efforts. Kakayanin natin kasi tinitingnan natin yung sa requirement ng Nestle kasi ang kanyang requirement, ni-import niya kasi yung mga coffee niya, di ba? So meron yatang initial commitment ng Nestle through our secretary that the other 40% kung kaya ng Philippines purchase nila dito sa mga coffee growers natin nationwide. Kaya nga kailangan natin i-improve yung productivity ng farmers sa coffee as well as the quality of coffee beans, dahil alam naman natin ang Nestle na is very, very critical din sa quality ng coffee beans. Kaya nakakatulong talaga yung shared service facility to make sure that the quality of the coffee bean from the berry tree will be improved, and even yung sa productivity, like tataas yung production ng farmers to be able to cope with the big demands of Nestle. Yes, Ms. Mirna, thank you very much for your time with us this morning. Medyo kapos na tayo sa oras, but we will get in touch with you again in the future about the coffee industry. Yes, i-plug ko lang sandali, yung Philippine Coffee Conference natin, DTI CAR will be the host. Nationwide po yan sa November 5 and 6 dito po sa Baguio City. So as early as now, we want to promote it to all other interested stakeholders in the coffee sector. November 5 and 6 po dito sa Baguio City. Yes, puntahan niyo po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Thank you ulit. Okay mga kaibigan, yan po yung ating naging panauhin mula po sa CAR Region ng Department of Trade and Industry, si Director Mirna Pablo. So wala na tayong panahon, paalam na tayo, Mariela. Marami po salamat sa mga tagapakinig ng edisyong ito ng Antipo Kong Negosyo. Ito po si Mariela Castro. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Lita de los Santos, at sa regular host ng palatuntunang ito, Tess Ramirez, at sa ngalan ni Director Telma ng DTI, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga po sa inyong lahat.